Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga nasa Pilipinas na nanonood. Ito po ang Doctor's Desk and we are live again. This is Doc Fee. And hi, good evening everyone. This is Dr. Suzette. Kamusta po kayo? Yes, kumusta po kayo? And hello sa mga nakaabot sa ating live. We have 22 viewers. Ayan. So, last week, nag-discuss po tayo about the insulin and ano yung mga ginagawa ng insulin sa ating katawan, ano yung importance niya. And ngayon, kung meron tayong tinatawag na physiologic or normal na naitutulong sa atin at work normal na ginagawa ng insulin sa katawan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano naman yung pangit na maidudulot kapag hindi na po normal at hindi maayos ang proseso ng katawan, lalo na ng ating insulin. So, sa mga makakaabot po, napakaswerte ninyo dahil maumpisahan ninyo ang topic natin. Sa mga hindi naman po makakaabot, ito lang naman po ay nandito lang sa aming page sa Doctor's Desk at pwede ninyong balik-balikan kapag nais nyo pong mapanood. And at the same time, nire-request po namin na kung gusto po ninyo na maraming matulungan, share nyo lang po sa iba yung ating video ngayon para mapanood din po nila. Wala po itong bayad at talaga naman na marami rin silang matututunan. And at the same time, sabi ko nga lagi nating abusuhin yung mga bagay na nakukuha natin for free. Yep. Kasi ito yung mga bagay na alam niyo yun, yung minsan kasi hindi natin napapanood, pero andyan lang pala, pwede naman pala nating ma-access. So hello po, shout out daw, sabi ni Nay Ara, dito si Nay Ara. Ayan. Oy, Thank you so hello. much for watching, nakaabot. Ayan. So, good evening. Back from Australia? Yay! Diyos ko, may jet lag pa. Ayan. So, kahit may jet lag, tuloy lang tayo sa pagbibigay ng serbisyo. And now, of course, wag na nating patagalin para mas marami tayong matutunan. And kung may oras pa tayo mamaya, we can still talk about it more. We can expand it. We can answer questions maybe about insulin resistance. So, Doc Suzette, here you go. Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Philippines and good morning, good afternoon kung meron man tayong mga viewers galing from iba't ibang part ng mundo. So, last week, ang diniscuss natin, pinag-usapan natin is all about insulin. So, yung normal na proseso ng insulin sa ating katawan, yung main role or main na ginagawa ng insulin is na-discuss last Thursday. So, you can review yung video na yon kung gusto ninyong balikan uli or gusto ninyong malaman kung ano yung main na ginagawa ng insulin sa ating katawan. So, for tonight, ang pag-uusapan naman natin is insulin resistance. Okay. So, ganito yung detalyeng discussion na ginawa ni Doc Fee last week. So, kung gusto ninyo na mapadali yung buhay ninyo at hindi ganito kagulo or hindi ganito kahirap intindihin, balikan niyo yung video ni Dr. Fee. Pero ito yung step by step kung ano ang ginagawa ng insulin sa ating katawan. Pero hindi yan pag-uusapan natin ngayon. So, in passing, or magbibigay ako ng konting dagdag pa na kaalaman tungkol sa ginagawa ng insulin sa ating katawan. So, ang insulin sa katawan natin, tumutulong din siya sa ating brain. So, ginagamit yan sa pag-grow ng mga neurons. Ginagamit din yan yung nagdadala din yung insulin ng glucose sa ating brain for energy, sa ating tenga, sa pandinig, energy din sa puso, yung size ng puso natin, yung pagpababa ng blood pressure, may kinalaman din dyan ng insulin. Nakakatulong din ng insulin sa muscles, sa paglaki ng size ng muscles, gayon na rin sa size, sa energy, kasama na. Yung fat, ito yung main na diniscuss ni Doc Fee last week, kung paano nag-i-store ng fat, kung paano lumalaki ang fat, kung paano nawawala ang fat.
gayon na rin sa atay for glucose storage, para din sa production ng fat. Testicles and ovaries, kung bakit tayo merong primary infertility, hindi lang para sa babae, ganoon na rin para sa mga kalalakihan, may kinalaman din doon ng insulin. Sa ating buto, at ganoon na rin sa ugat. So, sa kabuuan, may kinalaman lahat si insulin. Sa ating parte ng katawan, may kinalaman si insulin. So, ano ba yung insulin resistance? So, ngayon, I will discuss dalawang pathway or dalawang posibleng reason ng insulin resistance. So, meron yung old or yung dati na madalas i-discuss sa med school. So, ganito. Glucose, itong nasa taas, pag pumasok sa loob ng katawan natin, pag kumain tayo ng carbohydrates, pagpasok sa loob ng katawan natin, nagiging glucose siya. Tapos itong glucose, dahil ayaw ng bloodstream or ng dugo natin na masyadong mataas ang glucose, kinukuha siya ni insulin. So, ito yung insulin. Tapos, itong insulin na to, gusto niyang gawin, walang ganong kataas na asukal sa bloodstream. Kaya ang gagawin niya, ipapasok ni insulin itong glucose na to papunta sa loob ng cell. Kung mapapansin ninyo, itong parte na to, ito yung tinatawag natin na receptor, itong dalawa na to. So, hindi makakapasok si insulin kung hindi tugma yung dito sa receptor na dito na nasa ibabaw ng normal cell. So, in concept, ito yung tinatawag na lock and key. So, kahit nasang katutak ang susi mo, kung hindi tugma dito sa pintuan dito, hindi makakapasok yung asukal. Pero kung dahil normal naman ang katawan, simula pa lang, wala pang problem, itong mga susi na to, tamang-tama or akmang-akma dito sa mga receptor, kaya itong asukal na nasa dugo natin, makakapasok siya sa loob ng cells. Okay? So, ito yung normal na nangyayari sa loob ng katawan kung wala pang aberya, kung wala pang abnormality. Ganito yung tama or yung normal na proseso. So, ano naman ang mangyayari kapag sobrang dami na yung glucose sa loob ng katawan? So, repeatedly, kain ka ng mataas na carbohydrates, paulit-ulit, ang ginagawa ng katawan mo, yung mga insulin na nanggaling sa pancreas, magdadagdag lang siya ng insulin para ma-accommodate lahat itong glucose na to, hindi siya pumunta sa bloodstream, tapos papasukin niya sa cells. Kaso ang nangyari, nagkakaroon na ng problem dito sa mga receptors na nandito sa ibabaw ng cells. So, kahit nasang katutak pa yung insulin mo dito sa labas, kung hindi na sila nagtutugma sa mga susi dito, sa mga pintuan na nasa loob na sa ibabaw ng cells, mahihirapang makapasok ang blood sugar or ang glucose sa loob ng cell. So, ang mangyayari, magkakaroon ng mababang intracellular glucose or bababa ang glucose sa loob ng cells. So, ang gagawin ng katawan, pag na-detect niya na mababa ito, magkakaroon siya ng response at papadagdagan pa niya ng papadagdagan ng insulin na magsisirculate sa loob ng katawan natin. Diba? So, kung in layman's term, kapag may kakulungan ng supply dito sa loob ng katawan, nagkakaroon ng mataas na demand, ang gagawin mo, magdadagdag ka ng supply. So, magdadagdag ka ng insulin para itong mga glucose na to na nasa labas, maipasok dito. Kasi ang iniisip ng katawan natin, bakit walang pumapasok na sugar sa loob ng cells? Baka hindi lang nasundo kaagad ng mga insulin. Pero ang may problema, dahil sa sobrang dami ng insulin na nasa labas, nagkakaroon na ng insulin resistance. So, ito yung isa sa iniisip na pathway kung bakit nagkakaroon ng insulin resistance. And ito yung itinuturo sa amin during the medical school. So, remember, ito yung normal, ito yung abnormal. So, nagkaroon na ng mga asukal dito sa bloodstream, which is ayaw na ayaw ng katawan natin yan.
So, this is the overflowing paradigm concept. So, sinasabi dito na kapag sobrang carbohydrate intake mo, ang gagawin ng katawan is magre-release siya ng insulin. Pero since repeatedly, simula pagkabata, kumakain tayo ng maraming carbohydrate, galing from kanin, tinapay, yung mga snacks natin, yung mga pinapabaon ninyo sa inyong mga anak, yung mga ginagawa ninyong pasalubong or binibigay ninyo na pasalubong sa inyong mga anak or pamangkin, lahat ng matatamis mula pagkain, inumin, yung mga nagiging usong pagkain na nakikita natin sa labas, ayun ang nangyari. So, excessive or sobra-sobrang carbohydrate yung ini-intake natin. So, ang nangyayari is labas din naman ng labas ng insulin yung ating katawan. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kondisyon na hyperinsulinemia. So, pagka nagkakaroon ng hyperinsulinemia, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga processes ang katawan natin na in effect, nag-shutdown yung ibang mga processes. Kaya nagkakaroon tayo ng insulin resistance. And then at the same time, ito rin yung rason kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman. So, imagine niyo na ang isang trend, for example, sa atin sa Philippines, yung MRT or LRT, yung mga nakatira sa Manila. Isipin niyo ang isang bagon ng tren, para siyang cells ng katawan. Kaso, nung nasa kalagitnaan na, I think, baka Monumento pa lang or baka Fifth Avenue pa lang kung nanggaling ka sa Balintawak, punong-puno na yung bagon, lalo na kung rush hour. So, ang nangyayari, bubukas ba yung pinto, tapos gusto pang pumasok ng mga tao. Imagine niyo yung mga tao, yun yung asukal or yun yung glucose na kinakain ninyo. Gustuhin pa mang pumasok ng glucose sa loob ng bagon or sa loob ng cells, pero hindi na siya makapasok kasi punong-puno na. So, ang nangyayari, ang gagawin ng katawan, yung mga asukal na nasa loob, yung ibang mga proseso na kinakailangan ng insulin or para ma-empty or mailabas or mabawasan yung load noong cells, bibilis ngayon yung conversion ng glucose na yon into fat. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng increase in fat, tapos para maipapasok yung ibang konti. Kaso hindi pa rin siya ganoon kabilis yung proseso kasi kumakain tayo every 2 hours, every 3 hours. Kahit matutulog na lang sa gabi, kakain ulit. Hindi pa man natatapos yung pag-turnover ng excess glucose na nandun sa loob into fat or into other yung ibang mga proseso, hindi pa man siya natatapos, nagdadagdag na naman tayo ng glucose. So, kung papansinin niyo minsan sa trend, may mga security guard na tumutulong na magbukas at magsara ng pinto. So, in analogy, yung mga nagbubukas at nagsasara ng pintuan na yon, para siyang exogenous insulin. Or yun yung mga ini-inject na gamot para sa diabetes para mas mababa yung blood sugar. So kahit na 3, 4, 5, 10 pa silang magbukas at magsara ng pinto at magtulak ng mga tao, dumarating yung pagkakataon na hindi na makakapasok pa yung mga tao sa loob ng tren. Kasi sobrang puno na yung nandoon sa loob or sobrang dami na ng tao nandoon sa loob ng bagon. So, ganoon din siya sa blood sugar. So, kahit na ano pang gawin mo na magbigay ng exogenous insulin or dagdag pa ng insulin sa katawan ng tao, hindi pa din mapababa ang blood sugar ng isang tao. Kaya ang effect, nagkakaroon na ng patong-patong na komplikasyon. At saan uli yung mga komplikasyon na yon na pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari sa utak, sa tenga, sa puso, sa fat, sa muscles, sa atay, sa buto, sa nerves. Kung napapansin ninyo, halos lahat ito, makikita mo na komplikasyon sa isang pasyenteng may diabetes. So alam natin na insulin resistance ang tinuturong dahilan
kung bakit nagkakaroon ng diabetes. Pero hindi lang diabetes, hindi siya limited sa diabetes. So, this was an old slide or isang luma na tong picture na to na makikita ninyo sa internet na nagsasabi kung ano yung mga pwedeng komplikasyon kapag ka masyadong mataas ang insulin sa loob ng katawan. So, it could be sa nervous system or pwedeng neurologic. Alzheimer's ngayon is considered or tinitignan na nila na or tinatawag na nila as type 3 diabetes. So, gastrointestinal, yung NAFLD or yung non-alcoholic fatty liver, we have sa endocrine, nandun yung obesity, PCOS, cancers, inflammations katulad ng arthritis, even osteoporosis. Sa urology, pwedeng komplikasyon ng blood sugar death, nephropathy, and pwede rin yung erectile dysfunction. Circulatory, nandoon yung mga sakit sa puso or stroke, kasama siya. We have also yung sakit sa ngipin or periodontal disease. Vertigo, which is common, di ba? Karamihan ng mga, marami sa atin na sinasabi nila na mayroon silang vertigo. So, before you know it, baka ang root cause nun is hyperinsulinemia. And I saw this one, this is a new study. Nilabas lang to, I think, last year, 2022. So, ito na yung update. Nandun pa rin naman sila lahat. Heart, we have the pro-inflammation, obesity, ito na yung lipotoxicity, so type 2 diabetes, and andyan pa rin yung central nervous system, cancer, isa sa laging nandyan, PCOS, primary infertility sa mga kababaihan, NAFLD, sakit sa liver, we have yung mga metabolic diseases, nandyan pa rin sila lahat. So, habang tumatagal yung panahon, nadadagdagan yung mga sakit na nakikita na lang natin na naglalabasan. Tapos, before you know it, sangkatutak na sila at ang underlying cause lang pala nun is hyperinsulinemia or insulin resistance. Just imagine, ito lang yung nakikita natin nasa taas. Pero ito pala yung root cause. Ang ginagawa kadalasan sa ating mga ospital or sa mga clinic, ang ginagamot lang natin ito. Kasi maraming mga gamot na nadidiscover din habang marami ring nadidiscovering sakit. So, ang tina-target lang ng mga gamot na yon, ito. Ang gusto nating i-target, ito. So, paano natin ito mata-target? By diet, number 1. So, dapat sinasamahan din ng exercise, proper sleep, ganon. So, I think that's So, that was my last slide. So, thank you. Ayan. So, kung meron kayong mga tanong dyan, pwede pa kayong makapagtanong habang may oras pa kami. But thank you so much, Doc, for explaining the hyperinsulinemia. So, hindi po tayo agad insulin resistant. So, isa yan sa mga take-off point natin. Bago ka magkaroon ng diabetes, bago maging overt or kitang-kita na yung diabetes mo through your laboratory, nag-i-start mo na yan as hyperinsulinemia. So, gusto lang namin i-explain sa inyo na minsan yung blood sugar natin pag kinukuha parang okay pa. Kaya nga ngayon hindi na kami dyan lang nagbe-base sa blood sugar kasi meron ng mga ibang test and late na yung iba nating mga hospitals kasi wala silang mga ganong test. But for now, we can actually parang get yung mga test like fasting insulin so that we can already see kung nag-i-start ka na ba na magkaroon ng hyperinsulinemia. Kasi dati, tinitignan natin pre-diabetic na. Di ba naalala mo, Doc? Pre-diabetic ka muna kasi medyo tumataas na yung sugar mo and then meron tayong parang progression na sinasabi sa pasyente na 3 years from now or 5 years from now, diabetic ka na. Pero hindi natin alam, bago pa maging pre-diabetic din, dapat nakikita na natin kung tumataas na yung insulin kasi mag-uumpisa naman muna yan as hyperinsulinemia bago ka maging pre-diabetic. So, dapat previously, mas maganda sana na meron din tayong test for our fasting insulin so that
medyo nakikita na natin kung papunta na rin ba sa pre-diabetic yung pasyente or baka yun na rin yung reason kung bakit nagkakaroon ng ibang problem sa ibang organs. Kasi na-explain din ni Doc Suzette na iba-iba yung action ng insulin natin sa bawat organs natin. But at the same time, hindi rin lahat ng organs natin sabay-sabay na nagiging insulin resistant. Minsan, kaya kahit normal pa yung blood sugar natin, may iba na nagkakaroon na ng inflammation. Minsan naman may Alzheimer ka pero okay naman yung blood sugar mo. Kasi minsan, yung organ natin, kung di pa yan multi-organ, meron nang nauuna na nagsha-shutdown. Like for example, yung sa fatty liver disease at iba pa. Okay yung blood sugar mo pero sira na yung liver mo. Hindi natin alam, nag-i-start na sa liver yung insulin resistance going out, palabas from the liver. So, kailangan din nating ma-check yung insulin muna natin before we check or kasama din dapat na i-check ang insulin aside from other metabolic panel. Kasi 'di ba Dok, wala ang insulin sa Wala, nakagawian na hindi siya common na metabolic nire-request. panel. Yes. Mas magandang ginagawa actually if they could request for um insulin test pero yung parang OGTT siya na ite-test yung fasting blood sugar mo at the same time ite-test din yung fasting insulin mo, then bibigyan ka nila ng 75 grams na glucose, then after an hour or after 2 hours ite-test nila uli yung blood sugar mo, and then kamusta ang post-meal insulin level mo. So, mas makikita yon ng clear, na mas malinaw kung kamusta ang reaksyon ng katawan mo on blood sugar. Kasi, remember, kada glucose na pumapasok sa katawan, mayroong equivalent na insulin na pinoproduce ng katawan natin. So, kagandahan na lang din, yung katawan natin is hindi siya sabay-sabay nagiging insulin resistant. Kasi imagine kung sabay-sabay silang nagiging insulin resistant, bigla na lang nagsha-shutdown yung katawan natin. And at the same time, ang insulin kasi, it's a protein, it's a hormone, na ang secretion niyan is hindi siya biglang lumalabas lang or bigla na lang siyang sisirit or bigla na siyang lalabas. Usually, ang mga hormones is pulsatile ang paglabas sa loob ng katawan natin. Hindi siya mabilisan. Katulad din ng mga ibang hormones natin sa loob ng katawan. May oras kung kailan sila lumalabas, may kondisyon na kailangan mo fulfill yung katawan natin bago siya i-excrete ng katawan natin or bago siya i-produce ng katawan natin. Ganun siya. Okay? So, if maganda yung inyong relationship sa inyong doctor, you could request them. Pwede niyong itanong, Doc, is it okay to check my fasting and my post-meal insulin level? Lalo na available, Doc, no? Kung napanood ninyo tong video na to, baka magtaka yung doktor ninyo kung saan kayo nakakuha ng ganong idea. Kasi hindi siya usually na nire-request. And even I tried sa mga patients ko, nahihirapan silang maghanap ng ganong test sa laboratory. And meron din akong funny experience. May funny experience ako dyan na bumalik sa akin yung pasyente, sabi daw noong laboratory, bakit daw nagpaparequest ng ganun? Hindi naman na daw kailangan yun. Naguluhan tuloy ako kung paano na ba mag-request ng laboratory sa Philippines, kung gano'n na ba siya kahirap as compared dati. Dati lang naman pagka noong I was intern sa mga hospitals noon sa MedTech, tatanong mo lang naman kung anong test na ipapagawa, hindi mo na tatanungin or hindi ka na magsasabi doon sa patient na bakit mo papagawa yan, hindi naman kailangan yan. So parang, may ganun na pala ngayon sa Philippines. Ayaw na ba nilang kumita? Actually, Doc, tawag dito, ilang hospital lang din po dito sa Manila yung merong fasting insulin, and those hospitals are the ones that also has functional medicine. So, sila lang yung meron. So, sila lang din yung pwede kang kumuha nun and pwede mong i-compute yung HOMA-IR, for example. Yun yung lagi kong ina-explain.
since sinabi mo nga din na hindi sabay-sabay yung organs natin nagiging insulin resistant, the more that mas mahirap palabasin kung hyperinsulinemia na yung case ng patient. Kasi lagi lang natin ina-identify yung insulin sa diabetic. Yeah. Hindi natin siya ina-identify or hindi rin natin siya kino-consider if we have patient with other non-communicable diseases or lifestyle diseases. Wherein dun sa pinakita mo kanina, di ba, makikita naman nila na maraming diseases that can arise from the insulin resistance alone and not only diabetes. But sometimes, nakikita na lang natin yung ibang mga sanga-sanga na yon as complication of diabetes. And lagi kong nakikita sa iba, nag-start na sila sa fatty liver, and then saka nagkaroon ng diabetes. So it's not just a complication of diabetes alone. It could be another entity na nag-start din from insulin resistance. So, by understanding insulin, actually sobrang nakakawaw din na intindihin si insulin because our pancreas, no, merong gate din yan, guys, na kung saan yung gate na yan is very sensitive to the glucose. It is the glucose that goes inside that cell. So, ang hirap nang i-explain ng process kasi masyadong madugo. Pero, that glucose goes inside the cell so that makapaggawa yung cell na yon ng insulin. Kasi it's like the key. Hindi rin naman insulin lang yung key doon sa cell na yun. It's the glucose itself. Meron siyang sariling transport doon. Na kung gaano kataas yung concentration, siya rin yung nag-uutos doon sa cell or siya rin yung may susi sa cell para gumawa yung pancreas ng insulin. So basically, kung gaano ka-importante na tumaas agad yung insulin, ganun din ka-importante na bumaba dapat siya. Sinasabi yan sa lahat ng physiology book. Na kung gaano kabilis tumaas ang insulin, meron ding mekanismo na dapat mabilis din siyang bumaba. So, meron siyang mga half time, merong ganon. Kasi kung hindi din siya bababa agad, mag-hypoglyca. Kung hindi naman siya tataas, damage na yung katawan mo, pero ang taas-taas pa rin ng sugar mo. But what happens is, para lang mas maintindihan ninyo yung ibig sabihin ni Doc kanina dun sa insulin resistance and hyperinsulinemia, isipin nyo na lang parang, ano yan elevator. Tapos, ang passenger lang na pwede is, kunwari, for 10 persons lang yung elevator. And then, itong tagahatid, si security guard, for example, siya yung insulin. So, siya yung naghahatid. Ngayon, ang dami. Parang, kumbaga, late comer siguro itong mga nag-opisina o kaya condominium or what. Pero siksikan na sila. Ngayon, 10 lang yung kaya Wala na tayong magagawa. Ngayon, kahit pindutin mo ng pindutin ngayon yung bell dun sa elevator, hindi ka na papapasukin. Yun yung insulin. Meron pang ano dyan, may note pa dyan. Di ba nakasulat doon is 10 person lang / kilo. So, kung nagkataon na payat yung nandoon, pwede pang magsiksik. So, it's the same thing with the katawan natin. Oo. Kung yung glucose na nandoon sa loob is payat, sabihin na natin, just to give a visualization. At hindi pa niya nare-reach, let's say, sabihin natin na 500 kilos. Kung wala pa siyang 500 kilos, pwede pang magsiksik. Pero kung, paano, what if kung yung mga sumakay doon, bigatin? So, hindi pa nare-reach yung 10 na tao, 9 pa lang, tumutunog na yung lift, tumutunog na yung elevator, hindi ka na makakapasok. So, in effect, ganun din yung nangyayari sa katawan. Kahit na anong siksik mo, hindi na siya gagalaw, hindi na siya magbubukas, kailangan na niyang magsara, kailangan na niyang gumalaw, or kailangan nang umandar doong lift, or kailangan nang umandar ng train. Yes. So, kahit anong gawin niya. So, ngayon, yung main office, lagi ko sinasabi, main office, sabi nila, hindi siguro effective yung security guard doon. Kasi bakit hindi na makapasok yung mga estudyante, nagkalat na lahat dito. So, sasabihin ng main office, padala ka pa nga ng isa pang security guard. So, si insulin, dumami na doon. Tapos, ang dating pa rin sa kanya, parang hindi pa rin effective yung pinadala niya. Nagkakagulo pa rin yung mga tao. Which is yung mga tao, comparable siya sa mga glucose. Naku, pagka nag-stampede dyan, kawawa tayo. So, magkaka-damage tayo. Padala ka pa, gawin mong 20 security guards. So, ang dami na ng insulin, no? The problem is, hindi sa dami ng insulin yung problema. Ang problem, hindi na nga, overloaded na nga yung elevator or yung train. Hindi na talaga siya makakapagpapasok at ayaw na niya. So, kahit nagwawala na rin yung mga security guard, ang nangyayari dyan, hindi na nakikinig.
hindi na nakikinig yung cell. Yun yung comparison at analogy ng insulin resistance. Sometimes, yung katawan kasi natin, nakadepende lang siya sa concentration or dami nung nakapila. Pero hindi niya nakikita na marami na rin siyang insulin na nailabas. Siya yung boss mo na nandun lang sa loob ng silid. Hindi niya nakikita na nagtatrabaho yung mga insulin sa labas. Basta ang alam lang niya, hindi effective. Magpadala ka pa ng magpadala. Output lang. Output lang. Magpadala ka pa. Pero walang dumadating sa kanya na balita na, Sir, 20 na po yung security guard na nandun. So, akala niya kulang pa. So, ang nangyayari, sobrang dami na ng insulin sa katawan mo, pero hindi na nakikinig yung cell. And, ang pangit pa niyan, nabwisit na rin yung cell kasi ang dami nyo matampuhin yung cell. Naku, nagpalit pa ng doc, nagpalit ng bell, nagpalit pa ng lock. So ngayon, may nagpadala na nagsumon ulit yung kwentong barbero ni Doc Fino. Nagsumon ulit yung boss, sabi niya, ito na yung master key. Nyo na yan, tawag dito, bypass nyo na yung elevator na yan. Kasi hindi nakikinig. Baka hindi lang talaga masusian, kawawa naman sila sa loob, baka hindi na rin makalabas. The point is, meron silang hawak na key, hindi na rin siya makapasok. Hindi na rin nila mabypass. Bakit? Ibig sabihin, nag-change na ng morphology yung cell, yung lock ng cell. Nag-change na siya ng key. Ayaw niya na kayong pansinin lahat. So, yun yung insulin resistance. Ayaw niya nang makinig. Kasi siya, loaded na rin ako sukang-suka na nga ako dito, ilalagyan niyo pa ako. Ikaw nga, kung sukang-suka ng bibig mo, tapos saksakan ka pa ng pagkain, gusto mo pa ba? Diba, ayaw mo na, talagang i-clench mo na yung teeth mo kasi ayaw mo nang humanga. Ganun na ganun yung, ganun na ganun yung itsura ng insulin resistance natin. So, kailangan, yes, pricey sometimes ang diagnostics, pero sometimes that's the only way for you to find out. Kasi di ba, Dok, ang hirap i-explain na you're already having hyperinsulinemia. Sobrang taas na ng insulin mo. And sometimes, the reason kung bakit normal pa, for example, bakit ako, Dok? May mga naririnig tayo na ganito, Dok. Zet. Bakit ako, Dok, normal? Ang lakas ko naman sa kanin ngayon. Pero normal pa rin naman yung yung blood sugar ko. Or ang lakas ko din kumain ng sweets, pero normal yung blood sugar ko. Sa ngayon, yun yung term. Sa ngayon. Sa ngayon. Kasi sa ngayon, kaya pa ng insulin mo. Pero hindi mo alam, baka tonelada na rin yung dami niyan. Kumbaga, sa loob ng katawan mo, super saturated ka na sa insulin just to lower down your, your blood sugar. Just to normalize the blood sugar. And you may never know kung kailan din mapapagod yung pancreas mo. Kung kailan siya mag-overwork, kailan siya mag-give up. And hindi mo rin alam kung kailan din lahat ng cell mo ay mapapagod din to use all those sugar. And saka ka mag-manifest. And saka mo kami sabihan na, oo nga pala, hindi pala talaga kaya if you abuse. Same thing lang din sa mga tao, di ba? May kanya-kanya tayong threshold na kaya natin pagpasensyahan. So, siguro yung naringgan natin ng ganon, pasalamat ka sa katawan mo, mahaba yung pasensya. Paano kung yung katawan mo, maiksi lang ang pasensya? Ang bilis paano kung kagaya ko? Paano kung kagaya ko? Oo, ang bilis palang bumigay. Bumigay. So, ano magagawa natin? Wala na tayong magagawa doon. May kanya-kanyang threshold lang din ng kada katawan. So, if and that's a good siya, point. Diba? That's a very good point, Doc. Kasi iba-iba din tayo. Like, for example, there are people who are normally more insulin sensitive than other people. And even insulin resistant na tao, magkakaiba sila ng level. So I guess it is the part of our job to make people understand na do not compare, even if parehas kayong diabetic, even your progress in your diet modification, na bakit parehas naman kami nag-start na 9 yung insulin namin, 9 ang HbA1c namin, like that, yung sugar namin ganito, pero nag-diet modification kami, mas nauna siyang bumaba than me. Because maybe you are more insulin resistant than that person. And to begin with. So, magkakaiba kayo ng pagiging insulin resistant. There are even people na for example,
insulin resistant sila, nakukuha sa diet, kumain lang ulit ng kahit na parang half rice lang ngayon, biglang from from normal blood sugar nag-spike agad even after years of doing it. Kasi nga nakuha lang talaga sa diet modification and baka genetically insulin resistant na din talaga siya to begin with. Meron Okay? siya, So, yan yung yan yung science behind naman ng epigenetic ng insulin resistance. Kasi meron tayong mga genes na yes. responsible for insulin resistance. Pero tulad nga ng sinasabi ng karamihan, yung genes, pwedeng lahat tayo meron nun. Kasi we don't know. If meron ka or meron ako, we assume usually na meron tayo lahat. Pero the thing is, will the seed or will the gene grow kung proper yung kinakain mo? Kasi kung hindi proper yung kinakain mo or mas maaga yung exposure mo sa pagkain ng sobrang dami ng carbohydrates, then the more na mas mataas yung probability na mag-activate or tumubo yung seed or tumubo yung gene na yon sa katawan mo. So, the epigenetic is isang madugo uli na diskusyon. Yes. Oo, sobrang dugo nun. So, we just want you to understand the main concept of the insulin resistance. And siguro later on, Doc Fee, on the succeeding episodes, i-relate natin kung anong kinalaman ni insulin resistance with all of the other conditions na pinakita natin or pinakita ko doon sa slide Iisa-isahin natin so that you will understand better. Take turns lang ha, wait for your turn kung ano yung meron sa inyo. Kasi like for example, meron dito type 1 naman. Syempre magkaiba yan. Iba ang type 1 sa type 2 kasi si type 2 ito yung insulin resistance na kumbaga ano lang to, magbibigay lang kami sa inyo ng konting hint lang. Ang isang insulin resistant, pag severe yan, same sila halos na manifestation ng walang insulin. Kasi ang type 1, sila yung mga walang insulin. Kasi hindi nga naglalabas yung pancreas. Pero ito tatandaan nyo kung bakit sila halos parehas. Kasi may insulin ka nga, hindi naman nakikinig yung cell mo. So anong pinagkaiba mo dun sa walang insulin? Halos wala na. So, halos parehas yung kanilang manifestation, but of course, magkaiba yung management. And magkaiba din talaga yung type ng diet na ibibigay, magkaiba lahat. Okay? So, basically, next time yan, kasi madugo din ng type 1 ulit. Madugo din ng type 1 ulit. Pero pero may mga type 1 na later on, nagiging combination na siya. Meron ka ng type 1, may bonus ka pang type 2. So, hintayin nyo rin kung kailan yun nangyayari. We'll discuss that sa mga iba pang episodes. Doc, sasabihin nila, Doc, paano naging type 1 ako? Tapos, naging type 2 pa. Kasi nga, pag alam nyo na, nagbibigay ka ng insulin, hindi na rin makikinig yung cell mo doon sa binibigay. Exactly. Wow, ang ganda-ganda namang topic nito. Type 1 ka, wala kang insulin, tapos nag-inject ka ng insulin, kain ng carbs, tatas ng sugar mo. Next time, pati doon sa binibigay mong insulin, hindi na rin nakikinig yung katawan mo. Hindi ka rin nakikinig. So, you have type 1 na may bonus na type 2. Type 2. So, ikaw ay huwag mo nang i-bonus. Huwag mo nang kunin yung type 3, ha? Baka naman magkaroon ka pa later on ng complication ng Alzheimer. Sobra-sobra na yon. Bingo na. Yes. So, wag na din. So, talagang lahat na inako mo na, okay, mag-share ka din sa iba. So, or okay lang, akuhin mo na, yun na lang. Huwag ka naman damay. Ayan naman yung another thing. Kung gusto mong ikaw lang, huwag ka nang mandamay ng iba. Yes. Kung nasa iyo ng lahat, kung ayaw mo man i-share, huwag ka na rin mandamay para talagang ikaw na lang, parang ganon. So, yan yung pagiging yan yung mga bagay na pagkakataon na pwede nating sabihin hindi good ang sharing. Sharing is not caring. Sharing is not caring. Yun dapat madamot, no? Sa parting yun. Dapat. Sa parting yan dapat madamot. Pero kami hindi kami madamot. Bigay namin sa inyo lahat. Bigay namin pa isa-isa. Pero wag nyo kaming madaliin din. Oo, kalma-kalma lang. Kalma lang. Wag nyo kaming madaliin. Kasi PowerPoint pa lang, hindi na kami ganun katek. Hirap na kami gumawa ng PowerPoint. Sabay ganun. So, thank you po sa lahat ng mga nakinig. Ayan. So, maraming salamat. So, gusto ko lang mag-thank you. Andito si Attorney
Gileo. So, thank you, attorney, for watching. Ayan, pwede ba natin siyang ito ata andito. Ayan, hello po Yan, si for attorney watching. Gileo. Oo. And dito din yung ating mga sila Ma'am Brigita, ano naman to, mga regular viewers Ayan, natin. meron siyang question. Yan, sagutin ko siya. Yung dynamic yung insulin OGTT test. ata yung sinasabi dito. Yung OGTT ng buntis, it's different from dynamic insulin testing, which is yung in-explain ka po kanina. Pareha lang sila ng parang procedure na iinom ka ng glucose, pero sa OGTT kasi sa buntis, ang tinetesting lang is fasting blood sugar. Pero kapag ka dynamic insulin testing, itinetest din yung insulin level ng fasting at the same time yung post-meal or pagkatapos mag-intake ng sugar. So, yun yung difference nila. Pero same halos ng procedure. Mm-hmm. So, pricey daw, Doc P, ang fasting insulin. Sabi ni attorney, wala din daw fasting insulin test sa kanila. Yes, mahal. Pero Doc P, alam mo na, magtayo ka ng lab. Oh my gosh, parang hindi kaya. Hindi nga ako mapagpatay ng bahay. Tayo ka ng lab sa Palawan. Ay nako, how I wish. May ganon. So, alam nyo na mahal, pero sabihin natin, hindi naman punit nyo ito ipapagawa like every time. Hindi nyo siya ipapagawa like every 3 months or something. It's just like, parang, just to know or determine kung anong level ka na. Kung ngayon pa lang ba, kailangan na ba nating mag-worry? Kailangan mo na bang kabahan? Actually, ganito kasi yan. Pwede naman kasi na mag-diet na kayo or mag-lifestyle modification even without knowing these things. If meron kasing mabilis na paraan, like these are just part of, siguro para sa mga tao na yung hindi ko nakita, so hindi ako maniniwala, yung mga ganon. Sa Ilocano kasi sa amin yun is Jack Mati, Jack Kita. So parang yung to see is to believe, sabi nga ni Mike. So parang may mga tao kasi na parang kailangan kong patunayan sa inyo na hyperinsulinemic ka na. So then pwede kang gumastos, pero yun nga yung point if you're already willing to change your lifestyle, then you can spare yourself from this and we can just continue monitoring other panels for you. Pero if ikaw yung tipo ng tao na kailangan talaga na pagastusin din muna for accountability, kailangan din na pagdaanan yung mga to just for you to really believe that you are getting sick and maybe sicker, then that's another story. Ba talaga siya? So, yun yung natin. Yun yung kailangan ninyo na malaman. So, yung iba, hindi na nila preferred. Agad-agad sasabihin na nila, no, doc, mag-diet na ako agad. Diba? So, good. Okay, so hindi na tayo prevention is better than cure. Yes, so yan, sabi nga dito, wala na akong meds sa uric acid, normal labs ko hanggang ngayon. Normal na, ayan. So naging normal na daw lahat. Congratulations. Congrats. Ayan. Naimbag nga rabi daw. So, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. And kapag hindi nyo po naintindihan ulit yung mga topic, may mga gusto kayong balikan nyo lang po, panoorin po. Kung may mga iba din kayo na, for example, you want to expand yung ibang mga diniscuss namin. Like, for example, medyo confusing yung isang part and sa tingin nyo parang kailangan namin i-elaborate pa. Pwede nyong i-comment po yun dito sa comment section para din makita namin kung ano yung needs nyo. Minsan kasi, merong tendency na syempre, yung ituturo namin, yung mga alam namin or sa tingin namin ay kailangan ninyo. But sometimes, hindi yung tugma sa totoong kailangan ninyo because, of course, what we need are based on our own experience and yung mga bias na meron din tayo, di ba? So, kung meron kayong mga experience na related sa insulin resistance na diniscuss ni Doc Suzette and gusto nyo na ma-expand pa siya, pwede naman ninyong ilagay sa comment section. At least, mas may idea kami kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Although yung iba na nakalagay dito, meron talaga yung topic na ibibigay like type 1 diabetes and other stuff. But regarding dito sa diniscuss lang ni Doc Suzette, gusto nyo pang ma-expand, for example, mag-comment lang po kayo sa mag-comment kayo, i-explain ni Fee next time. Oh my gosh, parang dapat ko na lang sinabi. Sabay ganun na. Ayan. So,
Yes, i-explain natin sa abot ng ating makakaya, 'di Yes. ba, Doc Suzette? Yes, lahat Yep. 'yan Oo naman. pagtutulungan namin ni Doc Suzette para sa inyo. So, yun lang po. Thank you so much for watching and please, lalo na yung mga kakilala nyo na mga ngailangan nito, please share. Please share and share and please support Sharing is our caring. yes, wag lang yung sakit. And please, also, if you appreciate what we do, baka pwede nyo din po kaming supportahan by clicking the like and follow ng aming Facebook page. It's the Doctor's Desk. Of course, obviously. Para din po kami po ay kahit pang ano lang ba, pampa-ano namin, pampa-saya namin na nag-share sa inyo para ma-inspire din kami to share more kasi nakikita din namin na maganda yung support system na meron kami. So kung sa tingin po ninyo is nakakatulong po, sana po supportahan din nyo yung page namin so we could continue giving you this knowledge. So yun, nahuli man si Bern, pero okay lang yan. Sige. Thank you so much. Bye-bye everyone. Blessed evening sa inyong Bye-bye. lahat. Bye. Good night.